Kain muna tayo. At habang ako'y kumakain, may ikukwento ako sa inyo na sana ay kapulutan ninyo ng aral. Alam nyo ba, dati sobrang takot na takot ako sa mga doktor. Hindi naman ako takot sa injection. Nakakapagpa-blood test nga ako na tinitingnan ko pa yung karayom habang tinutusok at habang kinukuhan dugo. Pero takot ako sa operasyon. So, nangyari, may dapat alisin na bahagi sa aking leeg. Yung parathyroid. Yung parathyroid, iba yun sa thyroid. Okay? Yung thyroid, pag nagkasakit sa thyroid, bosyo yun o goiter. Iba pa yung parathyroidism. So, nagkaroon ako ng hyperparathyroidism. Ano ba yung parathyroid? Yun yung isang bahagi sa loob ng ating lalamunan na hugis paru-paro. Bali, 4 siya. Ang tungkulin ng mga parathyroid glands na to ay maglabas ng labis na calcium sa ating buto. Ang nangyari, yung isa sa 4 na yun, sobra-sobra kong magtrabaho. So, inilalabas yung calcium sa aking buto na over na, kumbaga, papuri. Kumbaga, sip-sip. Hindi na naman niya dapat gawin, ginagawa pa niya. So, nakita yun ng mga doktor sa aking blood test na ang aking calcium ay halos inuubos, bumababa. As in, hindi na normal, pababa ng pababa dahil nga inilalabas ng isang parathyroid na yun, na 4 sila. So, ang desisyon, tanggalin yun, operasyon. Alam niyo bang ako ang tinatawagan ng mga doktor, ng mga ospital, para i-schedule yung aking operasyon. At sila na mismo ang nag-schedule, pero palagi ako nag-alibay. Sabi ko, ay hindi ako pwede, ay gano'n, nagbakasyon pa ako sa Pinas para makaiwas. Tapos pagbalik, sabi ko, ay taglamig ngayon, winter, masakit sa anong magpa-opera. As in, 1 year ko siyang tinakasan. Winarningan na ako ng mga doktor na pag hindi mo yan ipinaalis, rurupok ang iyong buto. At pag nagkaroon ng aksidente na ikay nadulas, nabagsak, tumama yung buto mo, para kang bata na marupok ang buto mo or matandang-matanda na ang buto mo ay magiging brittle na, madali nang ma-damage, mag-crack. May posibilidad na magkaroon ng injury kahit bahagya lang bagsak. Hindi ko pinansin yun. So, nakamahigit 1 year, saka ako kumbinsin ng mga kaibigan ko at saka ng aking ding dating amo na para kung nanay-nanayan, nagpa-opera rin ako. So, tinanggal yon. Napakahusay ng doktor. Wala halos, wala kang naiwang marka. Kung hindi ko sasabihin na may inalis sa akin dyan, hindi nila mahalata, hindi nila malalaman. Ito nang nangyari. Nagkaroon ng side effect yun. Kasi yung mga calcium na inilabas noong parathyroid na yon, gland, diba sumasama lahat ng inilalabas sa dugo at ang dugo ay nililinis ng liver, ng kidney, ng kidney. So, yung mga inilabas na calcium na yon na sinala ng kidney ay naiwan sa kidney at naging crystals na naging kidney stones. Ayun ang naging dahilan para yung aking left kidney ay madamage. At kinabitan pa ako nila noon ng napantawag doon sa plastic na doon lumalabas ang iyong ihi. Kahit ako'y nakakaihi. Normally, ay yung ihi sa left kidney na yon hindi raw lumalabas. Hindi mailabas dahil as in umimpis na yung kidney. Almost 1 year din akong nagdusa doon. And to the last remedy, ang naging last na remedy noon ay kinausap ng aking first employer, yung ospital na tanggalin na kayong kidney kung kailangan tanggalin, kung wala nang solusyon. Kasi abala sa akin. Hindi ako makapag-pants. Lagi ako nakabistida for almost 1 year.
tapos abala sa trabaho, tapos pupunta ka pa sa clinic para ipatanggal yon. So, yun, tinanggal nila ang kidney ko. Hindi sana nangyari yun kung sa simula pa lang ipinatanggal ko na yung isa kong parathyroid gland. Kasi yun ang nagdulot para magkaroon ng kidney stone sa aking kidney. Kaya ang moral lesson nito, kung may isang sakit o isang karamdaman na meron tayo sa ating katawan at kailangan ang advice talaga ng doktor ay alisin, ipaalis na dahil baka madamage pa yung ibang organs. So, isinare ko lang yun sa inyo para wag ninyo akong gayahin na sa sobrang katuwagan ko noon. At saka sabi ko kasi wala man ako nararamdaman, di naman malakas pa rin naman ako. Makakaya ko pa rin naman yung mga dati kong ginagawa. Hindi naman lambutin ang aking buto. So, yun naman ang nangyari. Na-damage yung aking kidney. Kaya, inuulit ko, wag ipagwalang bahala ang ating kalusugan. Lalo na tayong mga nasa abroad. Lalo pat mayroon naman tayong health insurance. Kahit nga walang health insurance, wag natin panghinayangan na magpagamot kasi isa lang ang ating buhay. Yung pera kikitain natin kahit paghirapan pa natin pero at least buhay tayo. Buhay tayo na naghihirap. Hindi ka na nga naghihirap dahil wala ka na. So yun lang at sana ay napulutan ninyo ng aral itong aking maikling kwento. Salamat at ingat palagi. God bless. Bye.